Sinimulan ng Ukraine ang agarang at lihim na pag-uusap sa mga Europeo dahil sa bagong banta ng Kremlin na atakihin ang kabisera at senyales ng panibagong opensiba ng Rusya mula Hilaga patungong Kyiv. Iniulat na noong nakaraang araw ay agad na dumating sa Berlin si Rustem Umerov, pangunahing negosyador ng Ukraina at kalihim ng Konseho ng Pambansang Seguridad at Depensa para sa mga pag-uusap, kasabay ng babala ng Rusya sa mga dayuhang diplomat na lisanin ang Kyiv dahil sa mga nakatakdang airstrike. Kasabay nito, inakusahan ng Belarus ang Ukraina sa madalas na pagpasok ng mga drone nito sa kanilang teritoryo. Ayon sa kanila, higit 100 drone ang pumasok sa Belarus nitong nakaraang linggo. Tinawag ito ng mga eksperto bilang tangkang maghanap ng dahilan sa agresyon o dagdagan ng tropa sa hangganan. Kasama rin dito ang kamakailang pag-uusap sa telepono ni na Pangulong Emmanuel Macron ng Pransya at Diktador Alexander Putin ng Belarus. Ngunit may tunay bang banta ng pag-atake sa Kyiv mula sa Belarus? At bakit nga ba nagsasagawa ng agarang lihim na pag-uusap ang Ukraine at Europa? Sasagutin natin ang mga tanong dito sa episode na ito. Ako si Alexi Pechi. Tara, pag-usapan natin ang paksang ito ng sabay-sabay. Bago tayo magsimula, paki-subscribe sa channel na ito, i-like ang episode, mag-comment sa video, at mag-subscribe sa Telegram channel kong Pechi News. Makikita ang link sa video description. At mga kaibigan, kung sa pagtatapos ng episode ay sa tingin ninyo ay naging interesante at kapakipakinabang ang video na ito, magiging lubos akong nagpapasalamat sa inyong suporta sa channel na ito sa YouTube sa pamamagitan ng kahit anong donasyon gamit ang mga link at detalye sa description ng video na ito o sa QR code na makikita sa inyong mga screen. Kaya, kamakailan ay naglabas ng eksklusibong impormasyon ang politiko. Pumunta sa Europa si Rustem Umerov, pangunahing negosyador ng Ukraine, para makipagkita sa mga tagapayo sa seguridad ng I-3, Alemanya, Pransya at Gran Britanya ito. Kapansin-pansin, tumanggi magkomento ang tagapagsalita ni Friedrich Merz, Chancellor ng Alemanya, dahil sa pagiging kumpidensyal ng pagpupulong. Tumanggi ring makomento ang ambahada ng Ukraine sa Berlin. Si Umerov, na siyang kalihim ng Konseho ng Pambansang Seguridad at Depensa ng Ukraine, ay napag-alamang nasa Brussels noong Lunes para sa mga pag-uusap kasama ang matataas na opisyal ng European Commission tungkol sa kooperasyon sa industriya ng depensa. Maaga siyang lumipad papuntang Berlin noong Martes ng umaga. Ayon sa ulat, ang diplomatikong pakikipag-ugnayan ay nagaganap sa isang kritikal na sandali matapos magsagawa ang Russia ng malawakang pag-atake sa Kyiv noong weekend at nagbanta ng sunod-sunod at sistematikong mga pag-atake pa. Ang Ministeryo ng Ugnayang Panlabas ng Russia ay nanawagan sa mga diplomat at dayuhan na agad lisanin ang Kyiv. Samantala, tinanggihan ng ambahador ng European Union sa Ukraine ang kahilingang ito at sinabi at inuulit ko, mananatili kami sa Kyiv, mananatili kaming kasama ng Ukraine. Mas detalyado ko itong tinalakay sa nakaraang episode tungkol dito kung saan parehong Amerikano at Europeo ay nagsabing, mga Ruso, sino ang tinatakot ninyo? Walang epekto ang pananakot ninyo. Yung mga pinadala ninyo, makinig kayo, magtago na lang kayo at huwag magpakita. Dito pumapasok ang tanong kung bakit biglang lumipad si Umerov para makipag-usap mismo sa mga Europeo at sa saradong format pa. Sinabi ni Marco Rubio, kalihim ng Estado ng Estados Unidos, na tumanggi na ang Amerika sa usapang pangkapayapaan sa Ukraine simula Biyernes. Pinangunahan ito ng Amerika sa buong panahong yon, ngunit anila, sa kasamaang palad, hindi naging mabunga ang mga yon. At idinagdag pa ni Marco Rubio, kung may iba mang gustong subukan ito, sige, subukan nila. Nitong mga linggo, pinag-usapan ng mga opisyal ng Europa kung kailangan nilang direktang makipag-ugnayan kay Pangulong Vladimir Putin ng Russia para sa negosasyon. At inilalagay nila bilang kinatawan ng Europa, halimbawa si Angela Merkel, o kaya naman si Pangulo ng Finland na si Alexander Stubb. Sinabi ni Merkel, hindi, pasensya na, ayokong kausapin ang kalbong si Raulo, tama na, nasubukan ko na at nabigo ako sa kanya. Nasira na ang reputasyon ko noon dahil minsan ako nakipag-ugnayan sa kalbong idiot na yon. Kaya pasensya na, hindi ko nakakausapin si Putin. At si Alexander Stubb, ang presidente ng Finland, ay nagpapahiwatig na handa siyang katawanin ang nagkakaisang Europa kung sakaling umabot sa direktang negosasyon kay Putin. Sinabi ni Ministro ng Ugnayang Panlabas ng Alemanya, Yugan Vadiful, noong simula ng buwang ito na sinusubukan ng I-3, Alemanya, Pransya at United Kingdom na muling buhayin ang mga negosasyon. Kasabay nito, mas malaking papel ang gagampanan ng Europa sa darating na mga linggo at buwan.
Noong Disyembre, nagdaos si Merkel ng usapang pangkapayapaan para sa Ukraine sa Berlin, kasama ang mga Amerikano, ngunit wala ang mga Ruso. Maliit lang ang progreso, pero may kaunti pa rin. Ngayon, ang mga Europeo naman ay sinusubukang akuin ang buong posisyon sa negosasyon. Ngayon, nagaganap ang bagong pag-uusap ng E3 kay Rostem Umerov sa Berlin, sa gitna ng tensyon kina Merz at Zelensky. Matapos maglabas ng liham ang Chancellor ng Alemanya, isang bukas na liham na nagmumungkahi sa Ukraine ng limitadong associate membership sa European Union bago pa man maging ganap na miyembro ng EU sa susunod na yugto. Tinanggihan ni Pangulong Zelensky ng Ukraine ang alok. Sinabi ni Merz noong weekend na ang lugar ng Ukraine sa European Union ay dapat ding maging ganap at pantay. Hindi doon tumigil si Merz. Paalala, dati niyang iminungkahi ng tinatawag na associate membership sa EU ay maaring ibigay sa Ukraine bilang isang konsesyon na magpapaintulot kay Zelensky na makuha ang suporta ng publiko ng mga Ukrainian para sa isa pang konsesyon. Mga konsesyon sa teritoryong sinakop ng Russia bilang bahagi ng mapayapang ayos. Ibig sabihin, gusto ni Merz na sabihin ni Zelensky sa mga Ukrainian na nakuha na niya ang associate membership sa EU, kaya pwede nang ibigay ang bahagi ng Donbas para matapos ang bigmaan. Pero kung tungkol saan talaga ang mga lihim na pag-uusap ni Merz sa Berlin, yon ang nakakaintriga. Dahil sa mga bagong banta ng Russia na atakihin ang Kyiv, lumalakas ang usapan sa kampo ni Zelensky tungkol sa paghahanda ni Vladimir Putin sa pagsalakay sa Kyiv. Kamakailan lang nakipag-usap sa telepono si Alexander Lukashenko kay Pangulong Emmanuel Macron ng Pransya. Ayon sa ulat, ang pag-uusap ay inisyatiba ng Pransya. Binigyang diin ni Macron ang panganib na maaaring harapin ng Belarus kaugnay ng posibleng mahila sa agresibong digmaan ng Russia laban sa Ukraine. Ibig sabihin, sa totoo lang, nagbabalang mga Pranses kay Lukashenko na, pakinggan mo, mas mabuting huwag kang makisali sa digmaang ito. Pero sige, handa ba talaga ang Belarus na makisangkot sa digmaan at higit pa rito umatake sa Kyiv? Mahalaga yan. Ngayong araw, sinabi ni Alexander Volfovich, sekretaryo ng Estado ng Konseho ng Seguridad ng Belarus, na madalas pumapasok ang mga drone ng Ukraine sa Belarus. Ibig sabihin, ayon sa kanya, sa nakaraang linggo lang ay nagkaroon ng 116 na ganitong insidente. Sinasabing 116 na drone mula sa teritoryo ng Ukraine ang pumasok sa Belarus. Sa bagay na ito, ayon sa serbisyo ng border ng Ukraine, at ito ay isang sipi, gaano karaming pagpipigil ang kailangan para manahimik tungkol sa ganitong kalaking mga provokasyon ng mga Ukrainian? Ito ay absurd. Aminin natin kakaiba, kung 116 drone ang pumasok, bakit tahimik siya noon? At kaugnay nito, gusto ko lang ibahagi sa inyo ang pinakabagong pagsusuri mula kay Konstantin Mashevets tungkol sa Belarus. Taon na siyang nagbibigay ng tumpak na impormasyon kaya malalim ang pagsusuri. Sa madaling sabi, ito ang sitwasyon. Sa ngayon, tahimik sa hangganan. Walang opensibong puwersa mula sa Belarus. Ang mga Belarus ay nagbabantay lang ng hangganan gamit ang halos 35,000 katao. Oo, may magkasanib na puwersa ang mga Belarus at Russia. Matagal nang handa at ayos ang lahat ng plano at iskema ng pagpoposisyon. Sa ngayon, puro panakot lang ang mga balita tungkol sa bagong paglusob sa Kyiv. Para talagang sumalakay mula sa hilaga, kailangan ng Russia at Belarus ng bagong malawakang mobilisasyon. Hindi sapat ang hukbong Belarus para sa seryosong operasyon. Kaya lang nilang pasukin ang ilang baryo sa Ukraine malapit sa hangganan at gawing pansamantalang base ang maliit na posisyon doon. Para sa Kremlin, regalo kung sasali ang Belarus sa digmaan. Ano man ang mangyari, mapipilit ang ilipat ng Ukraine ang reserba at suriin muli ang depensa nila. Pero may malaking problema dito sa supply. Sa mga taon ng malawakang digmaan, maging tapat tayo, halos lahat ng kagamitan at bala ay kinuha na ng Russia mula sa Belarus. Totoo, ilang beses na ring naiulat na may inililipat sila mula ron. Kaya sa huli, walang estratehikong saysay kung mag-iisa ang Belarus na umatake sa Kyiv. Ginagamit ng Kremlin ang isyong ito para guluhin ng mga Ukrainyano at ilihis ang ating reserba. Kung walang malaking mobilisasyon sa dalawang bansa, walang totoong pag-atake mula hilaga gaya ng Mashevets. Dito na ako magtatapos. Ilagay ang opinyon at konklusyon ninyo sa mga komento sa ibaba ng episode na ito. Mag-subscribe sa YouTube channel na ito, i-like at pindutin ang kampanilya para hindi ma-miss ang bagong episodes.
Kung gusto ninyong suportahan ang trabaho ng YouTube channel na ito, maaari kayong magbigay ng donasyon gamit ang alinmang link at detalye na nasa description ng video na ito. At saka, bisitahin ninyo ang description, may maliit akong sorpresa para sa inyo doon, lalo na para sa mga gustong mag-aral ng mga banyagang wika. Yun lang, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.